Sala, ano ba ginagawa mo riyan? Nako, Father Jojo, ito ako ngayon, nagsesegregate ng mga bote at kailangan kasi dito sa US isegregate mo yung mga bote, yung mga kahoy, nakasegregate dito sa recycle bin. At yung mga basyo ng bote, yung mga boteng walang laman, yan ang ginagawa ko. Ah, di dami na rin palang basyo mo Dami nga eh. no? Magre-recycle eh. Oo, syempre. Pero maganda yan. Maganda ginagawa mo. May segregation, recycling tayo, no? Alam mo bang, meron din ganyan doon sa Bible. Yung mga iniiwalay mo dyan, yung iba dyan, no? Mga basyo na yan. Alam ba tawag Basyo? dyan? Oo, tawag natin dyan, kenosis. Ah, Father, nung college din tayo, may kenosis, yung choir, yung kanta, yung kumakanta, Oo. kenosis. So, basyo, walang laman, ang ibig sabihin ay kenosis. Mm. Yan. Pagbabasyo, kung tutuusin, no? Yung paraan Yung ng paraan pagbabasyo. ng pagbabasyo o tatanggal ng laman, Mm-mm. pag-aalis ng laman. Yan. At yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, no? Yung kenosis o yung pagbabasyo o pagbabasyo ng sarili. Mm-mm. Yan. At yan ang ating kwentuhan ngayong araw na ito dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At bilang panimula ng ating programa mga ka-Verbum, syempre bukod sa Bible, dapat tayo ay nananalangin. Kaya tayo muna po ay tumawag sa Kanya. Tayo ay manalangin, sama-samang tumawag sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay muli na namang natitipon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo upang pagnilayan ang iyong salita. Sana, Panginoon, sa iyong ginawang pagbibigay ng sarili para sa amin ay makita rin namin na ang kahalagahan nito at paano namin maibabasyo ang aming sarili sa paglilingkod sa iyo at sa iba. Samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon, at itinataas namin ang lahat ng aming mga personal na dasal at panalangin sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ganda na, no, Father? Kenosis. Pagbabasyo ng sarili. So, yan. sabi mo, Father, nasa Bible, parang wala akong matanda. Remind me, saan natin makikita yan? Makikita natin yon doon sa yung sulat ni San Pablo sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Hindi kasi yung iba, ganun pagka nagbasa raw sa English eh. A reading from the letter of Paul to the Philippines. no, may nakalagay dito, Filipos po yan. Hindi Filipos. po Philippines yun, Philippians. Hindi No? Pilipinos, Oo. Philippians. No, yan pa. So, doon sa mga taga-Filipos. Yan. No pa? Sige. Makita po natin yan doon sa ikalawang kabanata ng sulat na yan. Ang babasahin po sa atin ay yung ikapitong talata. Yan. Nabanggit po sa atin yan. Basahin po Mula sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, Talata 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Yan. Yung tao, nagpakababa. No, alam nyo, yan yung ibig sabihin. Kasi kapag, medyo mahaba-haba po kasi binawasan lang natin babasahin. Pero sama nyo po, pagka binalikan ninyo yung ika-6 na talata, ika-8, no? Alam nyo, nakalagay po riyan kasi, si Jesus kasi ay anak ng Diyos, di ba? Mhm. Kaya siyempre, kung ano katangian ng tatay, ganun din katangian ng anak. Tama.
kung yung tatay ay Diyos, makapangyarihan, kung mga nandun sa langit, no? Lahat daw yung iniwan ng Panginoon. No? Pinaglilingkuran ng mga anghel. Wala na. So yun Kasi- yun yung kinosis niya. Oo. Give up niya yung Hinubad yung lahat Yo, ng oo. katangian ng pagka-Diyos. No? Kaya, nung makita natin dito sa lupa, hindi mo nga makilalang Diyos, di ba? Di ba? Kasi nga, ang tingin ng marami, siya ay pangkaraniwang tao. Kahit naman hanggang ngayon, ganun tingin ng iba sa Pero kanya. Father, no, very fresh sa atin na memory yan dahil kapapasko lang, di ba? Na kahit na give up niya yung pagiging Diyos niya, may mga paalala sa atin. May mga, di ba, sabi nga, yung mga propeta, yung mga haring mago, no? Yung three wise men. Ano sila, di ba? Yung nagkaroon ng reminder na doon ipapanganak ang Panginoon. Doon sa Bethlehem. At true, tala. So, kahit na nawala yung pagiging Diyos niya, may reminders. Oh, hindi kasi, para naman malaman ng mga tao na yung darating Diyos. Oo. Kasi nga, pagka nakita lang, pangkaraniwang bata lang yan, sasabihin Father, Diyos yan. saan ka nakakita, di ba? Diyos ipinanganak sa, hindi, yung sabsaban, ano po yun traw, yung painuman ng mga hayop, di ba? Paano mo sabihin Diyos yun? Doon pinanganak. Kaya nga, dami-dami na ka, pwede naman mamili ng medyo mamahalin ng konti. Oo, di ba? Tapos, Tapos nung papatayin, siya pa yung tatakas, pwede naman ipagtanggol ng mga Correct. kawal, di ba? So, yun, binabanggit sa atin yung tungkol sa pagbabasyo ng Panginoon. Ano? Marami po tayong ginagamit na salita doon. Pwede na sabihin nga, hinubad. sa English, Kasi- ang ganda, Father, emptying. Ini-empty Oo. niya, di ba? Pero emptying kasi ay mula sa loob, yung kasing Oo. paghubad sa labas. Sa labas. No? So, pangit naman ni emptying pamumurga. Inupusin naman ng bito ko. Oo. Hindi, pero at least dito nakikita natin yung sinasabi natin na pagbasyo sa sarili, sabi mo galing sa labas, no? Yung kahalagahan ng ginawa ng Diyos para sa atin, bumaba siya, tinanggal niya yung karangalan niya, yung pagiging Diyos tinanggal niya. At siya mismo yung bumaba sa atin. Tama. No? Tapos, ang masakit lang, hindi ba natin na-recognize? Mm. Maraming hindi nakaka-recognize. Yun yung pinakasukdula ng patunay na yung kanyang paghuhubad nung anumang pwedeng makapagpakilalang siya ay Diyos ay effective. No? Ibig sabihin Yes. kasi kung merong natirang konting tanda na siya ay Diyos, malamang na kilalanin pa rin siya bilang Diyos. Sa Pero lahat, ng nag-disguise, siya yung successful. No? Nag-disguise siya na hindi siya Diyos. hindi ka talaga napansin. Hindi ka napansin. Oo. Yes. So, yun po yung ganap na pagbabasyo ng sarili. Yan. Yan. Ako, Father, umpisa pa lang, malaman na. Pagbabasyo ng sarili. Malaman, hindi ba binasyo mo nga, di ba Hindi, ibig sabihin, marami kang pwedeng pulutin kagad na aral. Umpisa pa lang. Okay. Magbabalik pa tayo niyan mamaya. Mas marami tayong malalaman mula kay Father at sa Biblia. Kaya magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik kami ni Father dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, Diyos, no, ang naghubad ng pagka-Diyos. Yung ano Naman susunod? yung mga susunod natin, kung tutusin, isa pa rin naman tao pinag-uusapan natin Pinag-usapan natin kenosis kasi, at kung tutusin, puro si Jesus yun. Kasi Father, yun yung perfect example ng kenosis totoo talaga. yun. So, kung gugustuhin man natin siyang tularan, siya lang rin talaga, no? Yung may gusto tayong tularan, siya lang. Pero, paano pa natin mas maunawaan yung bagay na yun? Sige nga. No? Siyempre, may mga pagsasalarawan din sa atin ng banal na kasulatan. Tutulungan tayo ni best friend Paul. Si Saint Paul, ang favorite ni Diba? Father Jojo. So, si San Pablo, meron siyang mga tinuturo sa atin at yung isa po ay matatagpuan natin doon sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Makita natin sa
Walong walong kabanata ng sulat niya na to. Tapos makita natin doon sa ika-9 na talata. No? Ano ba yung nakasulat dyan, Sister Marina? Mula sa Aklat ng Korinto, Kabanata 8, Talata 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ayan, di Oh, ba? ganda. Isipin mo, mayaman, naging Nagpakadukha. mahirap, no? Hindi naging mahirap, pinili niya. Kaya nagpakahirap. Pinili niya. Nagpakahirap para tayo yung yumaman. Oo, isipin nyo nga yun, no? Naalala ko tuloy yung isang, Alin po? may kwento na isang santong ganyan. Oh. Kilala mo si San Lorenzo, hindi yung Ruiz. Oh, yung Ruiz si- yung Pilipino, di Yung ba? si St. Yung local Lawrence. version. Yung original, hindi naman original, imported version. Oh, yung unang-unang Lorenzo na kilala natin, yung diakono. Yes. Di ba? So, alala natin sa kanya yung binibiling, di ba? Sabi niya, luto na ako dito, Oo, sa kabila luto na. naman. Patron ng mga nagba-barbecue. Tsaka nag-lechonero. Yan. Oo, nag-iihaw-ihaw. No, yung isa, mayroong kasi siya yung diakono, siya yung in charge din dun sa yaman ng simbahan. Mhm. Siya nasa ikayaman ng simbahan. Labas ninyo. Ayaw niya ilabas. Mga mahirap. Ganyan, punta kayo dito. Oh. Ba't sila dinala mo? Sila ang yaman ng simbahan. Correct. No? So kasi, kung titingnan natin, sila naman talaga sa kanila napupunta. Ngayon, minsan po kasi, no, kala natin, lahat ng binibigay natin simbahan, para lang doon sa simbahan. Tsaka doon sa pari. Hindi po totoo Hindi yun. naman hua. Hindi totoo po yun. Sabi ko nga po sa iba minsan, pagka lahat ng binigay ninyo, doon sa may inaalay ninyo, minsan 10 pagkain, mga inhalay, no? Pinakain nyo lahat sa pare. Mawala na ho kayo pare pagkaraan. Mamapatay ninyo. No? So, alam natin, lahat yung mga pinaalay natin, hindi lang po yun para doon sa pare. No? Tutusin, kaya tayo nag-aalay kasi para sa pangangailangan ng simbahan. Yes. Ikalawa, para sa mga mahihirap. Tsaka mga Father, dukha. pag tinignan mo, sino ba naman talaga ang simbahan? Kundi yung tao mismo. lahat. Di ba? Oo. So, tapos pina-priority lang natin na yung nakukuha ng simbahan, binibigyan natin sa mahirap. Mm-mm. So, kaya yun po yung isa na maliwanag doon. Tama po na pinangangalagaan natin yung simbahan, yung gusali. No? Pero hindi dapat nakakaligtaan. Yung pinag-usapan natin dati, Alin? yung anamnesis. No? Hindi dapat nakakalimutan yung mga mahihirap. Oy, maganda yan, Father. Kailangan nating magkaroon ng kenosis para maalala natin. Magkaroon ng anamnesis doon sa mga mahihirap. Dahil yung tatanggalin mo sa'yo, bibigay mo sa mahirap. Ayan, tama yun. No? Ayan, So, yan. Kaya doon makita natin yung maliwanag na ginawa ng Panginoon. Mayaman, nagpakahirap para yung mahirap Mahirap ay yumaman. yumaman. Diba? So, yan. Pero meron pa isang paraan ng pagsasabi niyaan eh. Yung isa tungkol sa parang yung yaman, pwede natin sabihin laman ng bulsa o yung nahawakan ng kamay. Diba? Ito, ano Pero din? meron ikalawang ginawang pagsasalarawan si San Pablo. Makita naman natin doon sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica. Yan. No? At yun nandun sa 5 kabanata, 10 talata. Sige nga. Ano po ba nakalagay dyan? Babasahin ni Tita Remy. 5 kabanata, 10 talata, na namatay dahil sa atin, upang gising man tayo o natutulog, ay mabuhay tayong kasama niya. Maraming relate dito sa tutulog daw pala. Siya pa talaga bumasok. Ganun ba? Siya ba natutulog? Hindi siya natutulog. Pero yung para tayong mabuhay. Oo, mamamatay para mabuhay. No? Pero nakalagay dito, di ba? Yan, nililinaw sa atin. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay. No? Yung kanina, yung mayaman, nagpakahirap para tayo yumaman. Yung mahirap yumaman. Dito naman, namatay siya, tayo naman yung mabubuhay. Para mabuhay. Mm-mm. Yeah. Diba?
So, yun din, no? Dito, mas matindi kasi buhay na pinag-uusapan natin dito eh. Father, ano yun eh? Para na sinabing inalay na niya yung sarili niya para mabuhay tayo. Mhm. Eh, yung kanina, nagpakahirap para tayo yumaman. Mm-mm. Ito naman, namatay, hindi mo naman sinabi nagpakamatay eh. Namatay para naman tayo mabuhay. Mm-mm. Oo. Kaya talagang mas malalim po to. Pero alam natin kung ano ibig sabihin doon. Yung pagkamatay niya, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay ay naging dahilan para naman tayo na patay sa kasalanan ay mabuhay para sa kanya. O, di ba? Bakit mo hindi tutularan yung ganong klaseng example ng ating Panginoon? Eh, napakadakila, no? At kung tayo man ay gagawa nun, hindi naman natin gagawin yun para sa ating sarili. Yun ay ginagawa natin para sa iba at para sa Kanya. Tama? Diba? Kasi, meron ka ba namang in-idol na hindi mo ginaya? Di ba? Ina-idol nga natin si Lord. Meron yung iba. Yung mga sumasamba sa idols. Hindi ibig sabihin, Father, di ba, pagka halimbawa, idol mo si, di ba, basketball player, yung style niya maglaro, style niya manamit, style niya mag-dribble, Pati nga itsura, gagayahin, pati miski itsura, papakalbo, ginagaya, di ba? Oo. Eh, ito, ang Panginoon, ang ating role model, ba't hindi natin gayahin? Di ba? Napakagandang at yung ginagawa niya kenosis. Ang ganda ng mga salita ngayon. Akala ko talaga nung seminarista tayo, kenosis sa kanta-kanta eh. Dahil may choir po kasi kami sa seminaryo dati, ang pangalan kenosis. Eh, yung pala ang ibig sabihin ay pagbabasyo ng sarili. Yan napakataba ng ating topic, no? Baka sabihin lang tayo mataba. Tayo mataba. Yun nga, alam mo, Father, yung munti ko sabihin kanina eh. Baka sabihin nila, inaalay nila eh, kinakain mo lang, kaya tayo tumataba. Hindi nila alam kasama ka. Hindi po. Joke lang. Kami po ni Father magbabalik. Hindi po ibig sabihin nun na kakain kami ni Father. Magbe-break lang po kami, magbibigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami ni Father Jojo at ng ating mga housemates dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. So Father, kung meron tayong example, ibig sabihin, meron tayong gagayahin, meron tayong gagawin. Oo. Siyempre, tuturuan naman tayo ng Panginoon. Nagde-demo siya for teaching. No, pero hindi naman po yung ginawa niya ay demo lang. No? Ang ibig lang natin sabihin, nagbigay siya ng kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa atin, pero gusto rin niya sana, gawin din natin yun. Diba? Yun yung sabi natin, gawin natin sa iba at para sa Kanya. Oo. No, kaya po dito po sa ating pagpapatuloy dito sa kenosis na ating pinag-uusapan, tingnan po natin yung binabanggit naman sa atin ng Panginoon mismo doon sa hango na to sa Ebanghelyo, no, ayon kay San Mateo. Makita po natin doon sa 15 na kabanata, nandun sa 25 talata. Ano po ba sinasabi doon? Si Eda? Mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 16, talata 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Yan, di ba? Sabi mo nga yan, parang baligtad. Di ba yung maghangad na magligtas ng buhay, yun yung magkakaroon kasi nililigtas mo nga buhay mo. Tapos yun namang yung nag-aalay ng buhay, yun yung mawawala. Nag-aalay ka nga buhay eh. Pero dito sinasabi ng Panginoon, baliktad. Diba? Yun daw nawalan, yun yung magkakaroon. Yes. No? At yung ayaw mawalan, yun yung mawawalan. Kasi nga, Father, ganito, di ba? Naghubad. So tayo rin, sabi sa atin, hubarin din natin. So parang ialay natin yung ating sarili sa iba. Dahil ibinigay mo sa iba, ibabalik naman niya. Oo, tama. At ang maganda pa ron, ikaw ngayon na nag-alay ng buhay sa kanila, nabubuhay ka sa lahat sa kanila. Tama. Totoo yan. Kaya kung totoo, mas dumami nga buhay mo. Diba? Totoo naman yun eh. Kaya pansinin niyo, di ba, sa magulang na lang sa anak. Diba?
hindi lang naman yung katangian ng magulang na namamana ng anak. Yung pananaw, no, yung pagpapahalaga, di ba? Kaya lahat sila, 5 silang anak, halimbawa, lahat sasabihin, nung ikaw nabubuhay yung nanay, sabi sa akin, ganito. Yun din sasabihin ng isa, o di dumami ngayon yun, nabubuhay na kagaya mo. Tama. Diba? Father, mas maswerte ka pala. Kahit na wala kang pamilya, mas marami ka na mabubuhay dito sa Pandi. Kasi lahat yan. Di ba? Tuwing linggo, araw-araw, hindi naman tuwing linggo, araw-araw, nagsisimba. Totoo yun, no? Kaya po, napakahalaga po na tayo ay talaga, binibigay natin yung sarili natin, yung buhay natin sa, siyempre, pinag-uusapan natin buhay dito, sabihin natin yung panahon, yung lakas, kakayahan, di ba? So lahat ng yan, bibigay natin para sa ikabubuhay ng iba. Kasi yung mga ginagawa natin, mga sinasabi natin, nakatutulong para sila ay higit na mabuhay o magkaroon ng kaganapan ng buhay. So yan po, no? Totoo po yan. Ngayon, meron pang isa na binabanggit sa atin sa banal na kasulatan na nakasulat po yan doon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, no? Okay. Binabanggit po niya sa atin yon sa 12 kabanata, no? Tapos makikita po natin doon, ito po isang pagsasalarawan. Maganda, lalo po yung mga nagtatanim diyan. Nagtatanim. Huwag lang ho ng galit. Nakamamatay kasi yun. No? Nakalagay po sa 12 kabanata, 24 na talata. Ebanghelyo ayon kay San Juan po. Babasahin nga po natin. Mula sa aklat ni Juan, Kabanata 12, talata 24. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Yan. Sa kanya kasi hanggat hindi, yun sabi. Dito nakalagay malibang. Yung una kong basa, malibang. Nakakalibang naman din Siyempre, kagaya ng ating ginagawa ngayon, no? Bahagi talaga yon tayo nag-aaral, siyempre, ganda po yung nalilibang tayong natututo. Diba? Sa lahat ng nag-aaral, ikaw lang ang nalilibang. Nung nag-aaral ako, di ako nalilibang. Napakahusay Ganun ba? talaga. Oo. Pero ngayon, libang na libang ako sa'yo, Father. Alam mo bakit? Kasi, itong ginagawa natin, lalo itong parang bagong mga salita naririnig nung nakaraan, anamnesis, ngayon, kenosis. Kaabang-abang sa akin dahil ito, dati ko nang alam, ngayon, nababalikan ko na ito pala yun. No, Ako hindi nalilibang. Bakit? Hirapan ako mag-isip ng salita. Hindi. Kasama yun doon sa ating patuloy na ginagawa dito. No? Parang kenosis yan, Father. Hirap na hirap ka para matuto kaming lahat. Yan. Talagang bahagi po yan, no? Para po mabuhay. No? Yun po yung sinasabi sa atin ni Jesus dito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, na sabi niya, maliban daw na yung butil ng trigo tuloy, dami na nun, no? Ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Hindi raw yun dadami, hindi magkakaroon ng buhay. Diba? Kasi pagka nahulog yun, namatay, pag tumubo, magkakaroon maraming bunga. Mas maraming trigo. Yan. Oo. Diba? Father, yun ang yan nga yung sinasabi mo sa amin kanina bago tayo mag-break na pagka nawala, no? Tapos may anak na 5, doon sa 5 makikita yung karakteristik ng mga magulang. Ngayon, ang malungkot lang dito sa atin, Father, tayo mga nabinyagan, minsan, or madalas, hindi nakikita sa atin yung karakteristik na ganito na ginawa ng Panginoon. Pero, alam mo, minsan, hindi lang yun Tama yun na namatay ang Panginoon, pero hindi makita sa atin. Bakit? Ayaw natin siyang gayahin. Bakit? Masyado tayong takot. Ayaw nating mawalan. Ang Panginoon handa magbasyo sarili. Maging basyo. No? Pero tayo, ayaw natin nawawalan. No? Kagaya yung iba, ito, kinuwento ko to, minsan bigay ako ng retreat sa mga seminarista Sabi ko nga, yung kako tayo, nag-aral naman, di ba? Pero ba't ba tayo nag-aral? Para sa atin lang? Hindi. Kaya tayo nag-aral
para may ituro sa iba, no? Para matuto rin sila, malaman nila kung ano hindi nila alam dati, pero dahil sa atin natutunan Malalaman na nila. nila. Oo, Yes. nagabayan sila. Tayo ngayon, gusto natin minsan tayo lang yung may alam, no? Para tayo magaling, mga ganyan. So, nangyayari ngayon na nagkukulang sila ng buhay. Yung dapat alam dapat nila, no? Kaya nangyayari ngayon, nawawalan. Pero sabi ko nga sa kanila, ito, yun bang kandila, di ba? Kung tayo ay kandila, tapos sinindihan tayo, simula na yung buhay natin, bibigay tayong liwanag sa iba. Tuwan-tuwa tayo nagbibigay. Sa atin sila nakatingin lagi, sa atin nakadepende yung lahat. Iniingatan kang huwag Oo. mahipan ng hangin. Di ba? Tapos lalagay ka pa sa magandang lugar kasi hindi mo naman lalagay sa Pinakamataas pa nga ilalim. minsan, Oo. Father. Hindi minsan, madalas sa pinakamataas. Kasi para mas Mas maraming maraming ilawan. maliilawan, Oo. yes. Tapos, ayaw mo ngayon magsindi ng iba. Bakit? Magiging dalawa kayong tinitingala. Di ba? Pero kung titingnan natin, pagka ba sinindihan mo yung ibang tao, yung pangit naman. Iba, natigilan din ako eh. Parang meron tayong gustong sindihan tao dito, ha? Pero Diba? ba? Pagka kung yung ibang tao ay kandila rin, sinindihan natin sila, no? Kagaya nung tayo may sindi rin, no? Pagka ba tayo nagbahagi ng liwanag natin nababawasan yung atin. Nagiging 1/4 ba yung liwanag na? Same lang Nagiging naman. 1/2 ba? Kasi naglagay tayo. Oh, same lang naman. Pareho lang rin, di ba? Ganun pa rin kalaki yung apoy yung nun. apoy ng Di kandila, ba? yes. Kahit na 10 pa yung sindihan mo, ganun pa rin. Hindi ka nababawasan. Oo, hindi ka naman babawasan. Alam mo, Father, ba't hindi ka nababawasan? Kasi dahil nagbibigay ka, ang Panginoon patuloy ding nagbibigay sa'yo ng sobra-sobra pa. Tama. At maubos ka man, syempre, kandila, tumutulo yun, lumiliit na lumiliit. Oh. Pero kahit maubos siya, masasabi niya, hindi sayang yung buhay niya. Yes. Nakapagbigay siya ng liwanag sa iba, nakapagbahagi pa siya ng ilaw niya mismo para iba rin magliwanag. Oh. Tapos, di ba, ano sabi niya kanina, doon sa binasa natin, mamamatay, pero namatay siya para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay. Kaya huwag tayong matakot na maubos. Kasi, dahil sa pagbabahagi natin ng ating ilaw o ng ating sarili sa iba, bibigyan naman niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tama yan. Diba? Kaya dapat lagi kayong manonood ng Verbum para meron tayong palaging baon o natututunang pagninilay kada linggo. Father, siguro maganda nagsimula tayo sa panalangin. Sana, Father, ipagdasal mo din kami na matularan natin yung kenosis na yan, ha? Yan. Magawa natin yung kenosis na yan sa ating mga buhay. Yan po, tama po. At magdarasal po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manaming pagmahal, papasalamat kami dahil sa pamamagitan ng iyong anak, binigyan mo kami ng halimbawa kung paano kami ay dapat na magbasyo ng aming sarili para sa kabubuhay ng aming kapwa. Basbasan mo kaming lahat, Panginoon, at nawa kami na natagpuan mong basyo rin dahil sa marami naming kakulangan ay pinuno mo ng iyong mga biyaya. Kami rin matutong magbahagi sa aming kapwa para sa kanilang buhay. Nataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at putihing Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Father, maraming salamat sa ating housemates. Thank you po. Amen. At sa inyo na mga nakasama namin sa kanilang tahanan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.